po niya sa atin, John 3:16, sa magitan po ng kanyang anak. Kaya lahat ng tumanggap kay Kristo ay tinanggap po yung pag-ibig ng Diyos. So tinanggap po ba si Kristo sa inyong puso? Amen? O, nasa inyo ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, kayo po ay protektado, secured, at wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maging ang diablo o ang future, secured po tayo. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po ay hindi dahil sa faithful ka. Yan ay hindi dahil sa nagawa nating katapatan o sa sarili nating kakayahan. Yan po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan po ang nag-iingat sa atin. Pangalawa, ay hindi lang po nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos yung ating seguridad, kundi pangalawa ay ang ating bagong kapanganakan sa Espiritu ay nagdadala sa atin sa kaharian ng Diyos mula sa kaharian ng diablo. So yung ating pagiging born again, sinecure po niya yung ating kaligtasan at yung ating pagiging anak ng Diyos. Sinecure po yun. Hindi na po pwedeng magbago yun o bumalik sa dati. Ayan. Basahin po natin ang John 3, verse 5 to 8, 14, and 16. Verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi po pwede ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ipapanganak ng tubig at ng espiritu. Okay, ano po ibig sabihin ng tubig dyan, mga kapatid? Hindi po yung literal na tubig o yung water baptism. Yan pong tubig ay sumisimbolo po yan sa paghuhugas ng salita ng Diyos at ng Holy Spirit. The washing and regeneration of the Holy Spirit po yan. Dahil ang pagiging born again, pag tinuloy po natin, ay spiritual. Hindi po siya physical ceremony o physical transformation. Spiritual po kasi yan. Verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. So yung laman po natin, hindi po yan ang naboborn again. Pinanganak po tayo sa laman, physically, naging anak tayo ng mga magulang natin, naging anak tayo ni Adan. Lahi tayo ni Adan. Galing tayo sa lahi ni Adan. Pero yung na-born again, ayan po yung bahagi natin na espiritu. So tayo po ay tatlong bahagi, di ba? Ikaw ay espiritu, binubuo ka ng espiritu, kaluluwa at katawan. May dividing factor po yung soul and spirit. Ang Word of God po ang humahati niya, Hebrew 4:12. Pero yung ating espiritu, siya po yung na-born again. Hindi po yung ating laman, hindi po yung ating kaluluwa, kundi ang ating espiritu. So, espiritu sa espiritu. Ang Holy Spirit, pinanganak niyang muli yung ating espiritu. Naintindihan po ba niyo? Okay, kung naintindihan niyo, ang tanong ko lang po sa inyo, kung kayo pinanganak sa espiritu, saan kayo pinanganak? Hindi, espiritu niya pinanganak. Saan kayo pinanganak? Sa laman, di ba pinanganak tayo sa laman? Saan po kayo pinanganak sa laman? Saan po? Ano po nakalagay sa birth certificate nyo? Saan kayo pinanganak? Siyempre, sa magulang. Pero ano pong lugar? Saan po yung ospital na yun? Manila. Yung anak ko po nakakatawa. Kasi ang gusto po namin sa anak namin ay ipanganak sa Manila. So yung doktora ng OB-GYN na nandiyan po sa Maseda. Di ba Maseda, Manila po yan? Ano yata yan? Sampaloc eh. District 4 yata. Yan. So okay na to. Kaso yung doktora pala namin, nung mga anak na yung misis ko, dito nyo itakbo sa UDMC. Quezon City na pala yun. Yung kinuha namin yung birth certificate sa Quezon City Hall sa City Hall ng Quezon City.
Hindi sa Manila. Naku, napalayo anak ko, Quezon City. Birth certificate. Ngayon, nung tayo po ay na-born again, yung espiritu natin, meron po tayong spiritual birth certificate. Siyempre, ang nakalagay na tatay natin ay ang God the Father, born of the Holy Spirit. Saan? Saan ka pinanganak? Saan pinanganak yung espiritu natin? Hindi nyo alam? Saan pinanganak? Tuloy natin yung basa. Tuloy natin. Verse 7. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y panganak muli. Kasi pag hindi ka pinanganak muli, yung espiritu, hindi ka magiging anak ng Diyos. Di ba? Kasi ang anak ng Diyos, kaya nga pinapanganak niya yung ating espiritu sa pagitan ng Holy Spirit para maging anak niya. Tayo, pinanganak sa laman, naging anak tayo ni Adan. Lahi ni Adan. Ngayon, para maging anak tayo ng Diyos, ipapanganak niya tayo in our spirit. Kaya ang tatay natin ay ang Diyos Ama. Kaya ang Ama mismo ang nagsilang sa atin sa magitan ng kanyang Espiritu Santo. Sabi po sa verse 8, umihip ang hangin kung saan nito ibig at narinig nito ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggaling at kung saan tutungo. Gayon ang bawat isang pinanganak ng Espiritu. So, ang pwede lang maipakita ng ating Panginoong Hesus in comparison, analogy, hangin. So, ang hangin, totoo bang may hangin? Totoo, di ba? Gumagalaw yan, pero hindi mo nakikita. Ganon din ang Espiritu. Pinanganak ka, hindi nakita ng laman, hindi yan sa laman, hindi nakita ng mata, pero totoong merong Espiritu. So, yung Espiritu mo, totoong ipinanganak. Bagamat din mo nakikita. Ngayon, balik tayo. Saan ka pinanganak? Alam na natin. Balikan natin yung, kaya balikan yung verse 5? Verse 5. Ayan. Kala ko kasi naintindihan nyo eh. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa kay pinanganak? Sa kaharian ng Diyos. Kailan ka pinanganak? Kailan ka pinanganak sa kaharian ng Diyos? Yes, ito po yung verse 14, 15, and 16. Paano kayo papanganak? Tanong ni Nicodemus. Ito ang proseso. Sabi ni Kristo, gumamit na naman siya ng analogy. Kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Konting background lang, no? Kasi ang Israel, napaka-pasaway na bansa, no? So, sa galit ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng mga ahas, tinuklaw sila. Lahat ng natuklaw, within a certain time, namamatay. Natuklaw eh. Yung kabandag. Wala na talaga, mamatay na talaga. Nagsisi sila. Sabi niya, Moises, iligtas mo kami. Yan, nanalangin si Moises. Sabi niyang Diyos kay Moises, magtayo ka ng isang krus ng ahas. Bronze snake, tanso na krus. Tanso yung ahas. Nakasabit. Itaas mo. Lahat ng titingin doon, gagaling. So lahat ng mga natuklaw ng ahas na tumingin doon, gumaling instantly. Gumaling. Ibig sabihin, nanampalataya sila doon sa salita ng Diyos kay Moises na lahat ng titingin ay maliligtas. Yung hindi tumingin doon, di naligtas. Yung mga naniwala, tingin ako, maliligtas ako. Tumingin lang sila. Gumaling po yan. Simbolo ni Kristo na ipinako sa krus. Tuloy natin. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kagaya ni Kristo, itinaas sa krus, lahat ng titingin, maniniwala na si Kristo ang tagapagligtas, ang kumuha ng kamandag ng kasalanan, ay napako sa krus, namatay para sa ating mga kasalanan, ay maliligtas. So, kailan po tayo naligtas? Verse 16, in summary,
Pero hindi pa po yan yung tapos ha. Hindi pa po yan yung wakas. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Hindi na po tayo mapapahamak sa kamandag ng kasalanan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So the moment na isang tao ay nanampalataya kay Kristo, naintindihan po niya na kailangan niya si Kristo at siya po ay mamatay sa kasalanan at nagkaroon po ng pagsisisi sa kanyang puso, ready na po niyang kilalanin at tanggapin si Kristo. At sa oras na siya ay sumampalataya, doon po siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos po noon, doon po kikilos ang Diyos, ipapanganak po siya, at sa magitan ng Holy Spirit, isisilang po ang ating espiritu na patay, isisilang po yan, mabubuhay, magkakaroon ng bagong kalikasan, kasama ang Diyos, ang Holy Spirit, saan po tayo papanganak? Sa kaharian ng Diyos. Particularly, sa kaharian ni Kristo. So, ililipat ka po niya, yung espiritu mong patay, bubuhayin ni Kristo, magiging bago, isisilang, saan? Dito sa kaharian ng kanyang anak. Colossians 1:12 to 14. Colossians 1. Na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ano po ang ginawa ng Ama? Bakit tayo nagpapasalamat sa Kanya? Iniligtas niya tayo sa verse 13, kapatid. Ayan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung pong ating espiritu na patay, nasa kadiliman po yun. Nasaan yun? Nasa katawan natin at yung espiritu natin nasa... Kasi ang mundo ng espiritu, ang espiritu po kasi dual siya. Pwede siya nasa mundo ng tao, pwede siya nasa mundo ng mga espiritu. Okay? Pero yung laman, hindi pwede. Ang laman, hindi pwedeng makapasok sa mundo ng mga espiritu. Hindi pwede pumasok ang laman sa kaharian ng Diyos. Pero ang spirit world, pwede siya in both. Okay? Malinaw po yan. So, sabi po sa verse 14, verse 13 pa pala. Sorry, kapatid. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo saan? Sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Paano tayo inilipat? Nung tayo po ay na-born again ng Espiritu ng Diyos. Ipinanganak po tayo saan? Sa kaharian ng kanyang anak. Kaharian ng anak ng Diyos. Siyempre, kaharian ng Diyos yun. At sa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So, ang na-born again po sa atin yung ating espiritu. Bagamat yung espiritu natin nandito, dual po siya, nasa physical na mundo, nandun din po siya sa spiritual na mundo. Nasaan na po yung ating espiritu? Nasa kaharian ni Kristo. Wala na po sa kadiliman, kundi nasa kaharian ni Kristo. Ipinanganak po tayo sa anong birthplace ng ating spirit. Nakalagay po sa ating spiritual birth certificate, born of God by the Holy Spirit into the kingdom of His Son, Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, pag na-born again ka na, pwede ka bang, bumalik yung espiritu mo dun sa kadiliman? Hindi na po. Nandun ka na, pinanganak ka na doon. Kaya you are now citizens of the kingdom of Jesus Christ. Citizens of heaven. Hindi na po tayo citizens of darkness. Of Satan. Hindi na po tayo. Wala na po tayo sa kaharian ng Diablo. Amen. Praise God. Pangatlo, ay bakit po secured na yung ating salvation, ating pagiging born again? Hindi lang po dahil iniingatan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Yun po yung una. Hindi lang po dahil ipinanganak na tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi na po tayo pwede ilipat doon, transferring back. Hindi na po pwede.
Permanente na po yun. Pangatlo, ay sinelyohan po tayo ng Holy Spirit. Ang selyo ng banal na Espiritu sa mga sumasampalataya ay siyang nagagarantiya o katibayan na ating matatanggap ang mana hanggang sa araw ng pagtubos. Ayan. So, sinelyuhan po tayo ng Holy Spirit. Saan po yon? Sa ating espiritu. Sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1, 13, 14, and 4:30. Ayan. Sa Kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na, sumampalataya sa Kanya. Ganon din po, no? Sumampalataya, ay na-born again ka na. Ay, ano po nangyari? In addition na ikaw ay pinanganak muli, ang Espiritu, ay tinataka ng ipinangakong Espiritu Santo. So, sealed by the Holy Spirit. Ano po yung selyo? No? Ang selyo, sabi po sa verse 14, siya ang katibayan. Sino po? Yung seal of the Holy Spirit. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. So, yung pong seal ng Holy Spirit ay katibayan po na tayo po ay pag-aari ng Diyos at tatanggapin po natin yung mana pagdating ni Kristo hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. Sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Tinutukoy po dyan yung hanggang sa pagbabalik ni Kristo. So, tayo po ay merong selyo ng Holy Spirit. Tinatakan ka na po eh. Yan tatak na yan, ibig sabihin, owned by God. Pag-aari ng Diyos at ni Kristo, ano ang tatak? Mabigat po yung tatak nyo. Tatak natin. Ano po yung selyo? Holy Spirit. Kompleto na. Diba? Hawak ka ni Kristo, hawak ka ng Ama, sinelyuhan ka pa ng banal na Espiritu. Walang kawala. Tatlo ang humahawak sa atin. Wala tayong kawala sa ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon. So, sinecured na yung ating mana, yung ating future. So, ang pangamba natin, paano bukas, Pastor? Paano sa isang taon? Ako pa kaya ay ligtas sa isang taon? Oo, ligtas ka pa. Dahil nasa iyo yung seal ng Holy Spirit. Tinanggap niyo po ba yung selyo? May tatak po ba kayo? Hindi po 666 ang tatak natin, ha? Iba naman po yung 666 na selyo. Yung 666, ibig sabihin, pag-aari ka ng Diablo. Pag natatakan ka na, hindi ka na pwede magsisi, ma-born again. Kasi pag-aari ka na ng Diablo. Mangyayari yan pagdating ng Antichrist. Iba naman po yung selyo ng 144,000 sa Revelation. Sino po nakabasa nun? 144,000. Wag nyo na pong asamin yung selyo ng 144,000. Kasi limited lang po yun. 144,000 nga. At sino po yun? Bilang lang po yun, hinati po yun sa lahi ng Israel. Ang Israel po ba nandyan? Ngayon? Di ba nakabalik sila? O pagdating ng Panginoon, merong 144,000 na servant ang Diyos dyan. Bago po dumating yung tribulation, may tatatakan ng Panginoon dyan. 100 na Hudyo. Huwag nyo na pong asamin yun kasi sa mga Hudyo, kulang pa po yun sa kanila, di ba? 144,000 lang. Ang tatak po natin yung Holy Spirit. Okay na po yun. Yung tatak ng banal na Espiritu. Ayan. Pang-apat, nakatibayan, bukod yung selyo ng Holy Spirit, hindi na pumawala yan, na-sealed ka na. Ayan. Pang-apat, ang salita ng Diyos ang nagsasabi na tayo ay may buhay na walang hanggan at ito ay walang hanggan at tuloy-tuloy na kaligtasan. So pang-apat, ito tayo po ay nasa testamento. Alam niyo po yung testamento, yung mga mayayaman, di ba? May testamento sila. Alam na nila kung sino yung tagapagmana. Ikaw, nasa testamento ka ng tatay, mga anak, ganyan. Ang nagkaiba lang kung ano yung mamanahin mo. Pero nandun ka na sa testamento. Na katiyakan na mamanahin ka. Kaya pagka yung iba sinisilip yung, nandiyan ba ako sa testamento? Oh, nakalagay ka.
O kaya yung sinabi ng tatay, nasa testamento kita, isa ka sa tagapagmana. So wala na pong hindi na po mababali yon, yung testamento. Sa tao, pwede niyang baguhin. Pero ang Diyos, hindi niya po babaguhin yon. Ngayon, nasan po yung testamento ng Diyos? Gusto niyo pong ipakita ko sa inyo. Para makita niyo po yung pangalan niyo na nasa testamento. Ayan. Ang testamento ng Diyos, ready na po ba? Ayan, 1 John 5:13. Sabi na ni Apostle John, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y, mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ano po yung testamento na tinutukoy na sinulat ni Juan? Ito po ang New Testament. Ang New Testament, nandyan po yung nakasulat na tayo po ay tagapagmana at merong buhay na walang hanggan. Ang New Testament, Bible, New Testament po. Wala po sa Old Testament, New Testament. Ayan, mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo. Ano ba yung sinulat ni Juan? Old Testament o New Testament? Ngayon, gusto niyo makita yung pangalan nyo, nandyan. Wala naman yung pangalan ni Lil dyan, Lilberto. Ano ba pangalan mo talaga, Brad? Lilberto? Wala naman Lilberto. Wala rin namang Pastor Eve dyan. Pero nandyan yung pangalan ko. Pangalan mo nandyan. Kapatid, gusto makita? Ayan, nakalagay. Sino ang, balik. Ayan. Sa inyo upang inyong malaman na kayo'y merong buhay na walang hanggan. Sa inyong sino raw? Nanampalataya. Ayun. Nanampalataya ka ba, sister? Ayun ka, kasama ka, Andyan yung pangalan mo. Sa inyong, nanampalataya. Sino hindi nanampalataya rito? Ay, wala. Hindi sila makakasagot. Sila na nakakaalam nun kung nanampalataya. Ngayon, kung sigurado kayo nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, kay Jesucristo na ating Panginoon tagapagligtas, meron na kayong buhay na walang hanggan. Ang pangalan nyo, nasa aklat na ng buhay. Ayan, nasa testamento na. Yan ang pangalan. Naintindihan nyo na po? Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, Luke 10:17-20. Ito yung example, yung 70. Bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog, na gaya ng kidlat mula sa langit. Verse 19, tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng autoridad, natapakan ang mga ahas, ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Satanas po yon. At walang makakapanakit sa inyo. Hindi nyo ba alam yon? Binigyan tayo ng authority ni Christ na yurakan lahat ng kapangyarihan ng diablo. So pag naka-encounter tayo ng masamang espiritu, mga multo, meron mga multo, testingin nyo sa bahay nyo, kailan na mag-isa? Testingin nyo kailan mag-isa sa bahay nyo? Gabi. Patayin nyo lahat ng ilaw. Ayan. Diba? Meron na kayong guni-guni, di ba? Kailangan, diba? Baka may multo o may gumagapang dyan. Hindi po gano'n, kapatid. Kung meron man, dapat yung multo takot sa atin. Baligtad po, hindi po tayo ang takot sa multo. Yung mga evil spirit, sila po ang takot sa mga anak ng Diyos. Bakit? Binigyan po tayo ng autoridad. Satanas, bumaksak na. Yan, baliktad po. Pero wag kayong magalak, sabi sa verse 20. Gayunman, wag niyong ikagalak na ang mga espiritu, evil spirit, ay nagpapasakop sa inyo. Basta gamitin natin yung pangalan ni Kristo. Amen? Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas ka, masamang espiritu. Ganun lang po yon. At sabi, wag natin ikagalak yun, kundi ang inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So, nakalagay sa testamento, bahagi po ng New Testament, ay nakasulat po sa langit
ang pangalan natin na sumampalataya kay Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Papasok po ako sa ikatlong bahagi kung may oras pa, kapatid. Di pa. Okay. Kasi kailangan sagutin ko yung tanong. Kasi tanong nyo rin po ito. So number 3. Paano na yung bumagsak o parang lumayo o bumaligtad sa pananampalataya o nag-commit ng apparent apostasy? Ano po yung apostasy? Ito po yung pagbaligtad sa pananampalataya. Ayan, nag-backslide o lumayo, hindi na umattend. Ayan. Kasama na yung lukewarm. Ayan. Dandalamig. Tingnan natin. Ayan. So, ito ay, ang mga ito, una, number 1. Ang mga ito, sino yung mga nag-backslide o nanlalamig, ay maaaring hindi talaga mananampalataya ng una pa man. O kaya napeki tayo. Kundi mga bulaang mananampalataya, pwede ring bulaang disipulo, kagaya ni Judas Iscariote na isa sa 12 apostol ni Kristo. Ang tanong, si Judas Iscariote po ba ay na-born again tapos na-unborn again? May eternal life po ba siya nung una? Believer siya tapos naging unbeliever? May eternal life? Nawala ba yung eternal life niya? Tingnan natin po yung sa Luke 6:13-16. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. Mga apostol, pinakamataas na posisyon po yan ng lingkod ng Diyos. Apostol. Ayan. Gusto niyo pong maging apostol? Available po ngayon. Gusto niyo maging apostol? Ako, kinukuha akong apostol, daw pumayag eh. Kasi bulaang apostol, brad eh. Yung mga tunay na apostol, namatay na yon, di ba? So yung apostol lumalabas ngayon, mga bulaan na yon. Bulaang apostol, hindi mga tunay. Kaya hindi ako pumayag na maging apostol. So sino yung mga apostol? Si Simon na tinatawag niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago, si Juan, si Felipe, at sino ba? Si Bartolome, si Mateo. Ang tagal naman ng kay Judas eh. Yung Judas lang gusto kong mabasa rito eh. Ang tagal eh. Tutuloy natin. Verse 15, si Mateo, si Tomas. Si Tomas, alam niyo yung di ba? Hindi naniniwala nung bandang huli. Hanggang nakita niya si Kristo na buhay. Si Santiago, na anak ni Alfeo. Si Simon, na tinatawag na masigasig. Verse 16. Ito na. At si Judas, na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil. So, ibig sabihin, dalawa pala yung Judas dito, no? Judas, na anak ni Santiago, tsaka Judas Iscariote, na naging taksil. So, dito pa lang sa sumulat, alam na ng sumulat, si Judas taksil. Taksil yan, o magtataksil yan. Bakit? Nagbago ba isip niya? Born again siya nung una? O hindi na born again? Ganito po. Di ba ang mga anak ng Diyos, pag na-born again ka, nanampalataya ka, iingatan ka ni Kristo, di ba? Hawak ka sa kamay ni Kristo, hindi ka makakawala. Bakit si Judas nakawala? Tingnan natin. Kumawala ba siya? Kumawala ba siya? Mahirap kumawala sa kamay ni Kristo. Meron pang isang kamay. Kamay ng Ama. May tatak pa ng Holy Spirit. Pinanganak ang kanyang espiritu sa kaharian ng Diyos. Paano makakawala? Tingnan natin. Matthew 7, 21, 23. Saan na ba yun? Mali. John 17, verse 12. John 17, verse 12. Ayan. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila, nagpe-pray dito si Kristo sa Ama, no? Sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban
sa anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Hindi nakawala si Judas. Hindi talaga siya kasama doon sa iningatan ng Panginoon. Bakit? Hindi naman siya anak ng Diyos. Anak ng kapamakan o anak ng dyablo. Ang tanong, bakit nakapasok sa 12 ang anak ng dyablo, naging apostol, si Judas Iscariote? Ha? Yan ay malaking katanungan, di ba? Kaya yung kasabihan, no, sa lahat ng gubat, merong ahas. Yan. Sa mga alagad, merong Judas. Ayan, di lang natin alam kung sino yung... Brad, nasala mo na ba to? Kaunti lang to, baka hindi pa nasala. Baka may Judas dito. Nakalis na ba? Ayan. So, ito yung apostol na ito, fake to. False apostle ito. Anak ng dyablo, representative ng dyablo. So, ang dyablo, sa 12, nagpasok ng isa. Pero napalitan ito bandang huli, di ba? Ngayon, ang tanong, siguro tanong niyo sa akin, bagamat wala na sa topic, ay bakit nakapasok? Andiyan na ang sagot. Upang patupad ang kasulatan. Kasi nasusulat, merong maghuhudas. Nagkataon lang si Judas Iscariote yon. Judas na talaga siya. Ibig sabihin, ni-record ng Biblia, ipagkakanulo niya ang Panginoon. Dahil siya ang representative ng dyablo. Nakapasok eh. Ayan. Bakit tinanggap ng Panginoon? Ito pala yung magtataksil sa akin. Nagpresenta ng apostol. Sige, para upang matupad ang kasulatan. Hindi na po tayo lalalib doon. Huwag niyo na pong questionin yung kasulatan. Karunungan po ng Diyos yan. Baka sumabog po yung utak natin pagka nilaliman pa po natin yan. Hanggang doon na lang po yan. Okay, ngayon, meron pong mga mananampalataya na hindi talaga born again. Saan sila naroon? Nasa loob po ng mga mananampalataya. Nasa loob ng church. Ayan, kaya maging maingat po tayo. Baka tayo yun. Hindi. Joke lang. Kinabahan naman kayo eh. Hindi na kayo yun. Alam nyo naman, anak kayo ng Diyos eh. Di ba? Si Judas, alam niya Judas siya. Alam niya, pagkakanulo niya. Kasi anong pumasok siya, anong interest niya? Yung kaba ng... Kasi ginawa siyang treasurer. Bakit? Kasi siya, ang background ni Judas, accounting. Siya lang yung matalino sa pera. Magaling mag-compute. Tsaka maganda reputasyon ni Judas. Righteous po yung kanyang reputation. Pero nagtatago siya. Ang puso niya talaga, kurakot. Kaya marami siyang nakurakot doon sa mga donasyon. Hindi niya sinasabi sa Panginoon. May mga siyang donasyon siya, binubulsan niya. Kaya sa mga apostol, siya yung pinakamayaman. Lahat mahirap. Siya yung may pera. Nakabili ng ano eh. Bukod yung kurakot niya doon sa binigay ng mga pare, binalik niya yon, may pera pa siya doon sa kurakot niya doon sa mga abuloy, mga donasyon. Yan. So, sa simula pa lang, corrupt na si Judas. Kaya siya nagpresenta, reliyon to, may pera to. Kaya kukurakutin niya. Kaya sa simula pa lang, iba na ang motibo niya, demonyo na talaga. Ha? Bakit tinanggap ni Kristo? Upang matupad ang kasulatan. Gando na lang. Ayan. Verse 70. Ayan. Tuloy natin. Matthew 7:21 to 23. Ito, unawain natin ha. Huwag niyo pong babasahin yung verse 21 lang. Dapat idiretso nyo ng 23. Baka magkamali po kayo ng intindi. Kasi ginagamit po itong verse na to para ipakita na hindi sapat yung manampalataya ka, kailangan sumunod ka rin kay Kristo para maligtas. Huwag niyo pong paniwalaan yun. Fake po yun. False gospel po yun. Ito yung verse nila. Mali po yung pagkaintindi nila. Sabi po sa Matthew 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O kita nyo, merong nagsasabing Kristiyano siya, pero hindi naman sumusunod. So dapat sumunod siya para maging Kristiyano talaga, mananampalataya.
So hindi sapat yung manampalataya ka lang, kailangan sumunod ka rin sa kalooban ng Ama. Hindi po yan ang sinasabi ng verse na yan. Ang sinasabi po ni Kristo, hindi lahat ng nagsasabi sa kanyang Panginoon, Panginoon ay tunay. Ibig sabihin, meron pong nakapasok sa iglesia ng Panginoon na peke. Sino po sila? Sila po yung katulad ni Judas Iscariote. Nagpapanggap, iba motibo. False Christian, false prophet, false apostle, false teacher, false pastor, false evangelist. Yan. So, itong mga taong to ay hindi papasok bagamat tumatawag sa aking pangalan. Sila ba ay mga born again dati na naging na unborn again? Hindi po. Kagaya po ni Judas, sa simula pa lang, anak na ng Diablo. Tuloy po natin. Bakit? Kasi hindi sila gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? Diba? Manampalataya ka kay Kristo. John 3:16. Sinugo ng Ama yung anak para maligtas ka, paniwalaan mo. Tanggapin mo sa iyong puso, sumampalataya ka. Pagtiwalaan mo yung kanyang anak. Yun po yung kalooban ng Ama. Ito mga taong to, hindi talaga nanampalataya kay Kristo. Fake. Paano po nalaman natin na fake? Ganito po Sa verse 22, ganito po ang gagawin nila. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ayan. Paano po sila tatawag ng Panginoon? Ito na. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Saan po natin makikita ito? Hindi sa kulto. Sa loob ng grupo ng mga mananampalataya. Nasa loob po sila ng church o sa body of Christ. Sabi sa verse 23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila. Ano po ang ipapahayag sa kanila? Who you? Sino ka? Hindi ko kayo kilala kailanman. Hindi sinabi ni Kristo, dati kilala kita, alagad kita bumaliktad ka Hindi. Dati kang believer ko, ngayon hindi ka na unbeliever. Hindi. Ang sabi niya, who you? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, itong mga taong to, motibo talaga nito ay iba. Kasamaan ang motibo nila. Hindi sila born again. Kagaya ni Judas, ang motibo ay yung pera. Salapi. Para magkaroon ng pera, para yumaman. Ginagamit yung pangalan ng reliyon. Ayan. So, itong mga tao na to, sa simula pa lang, huwag tayong magulat, ay hindi na po ito born again. Naintindihan po? Ayan. Kaya kailangan alisto po tayo. Baka ma-invite natin dito, false pastor, disgrasya. Madali naman malaman, una, pag nangaral, lilihis sa ebanghelyo. Mula biyaya, pasusunurin kayo, bibigyan kayo ng burden. Ayan, para ma-maintain yung kaligtasan. Yan po yung sign. Ayan. Pag yun na po ay tinuturo, disgrasya na po yan. Ayan. Biyaya po yung kaligtasan. Paano, Pastor, kung talagang born again? Kasi tumanggap talaga yan Umiiyak yan, tinanggap niya Panginoon. Umaten sandali, bandang huli, nawala. Bumalik sa dati, nag-inom-inom na naman. Di ba? Nagbisyo na naman. Paano ganon? Ito yan. Kung sila nga, number 2, Sunod, kapatid. Kung sila ay mga tunay na mananampalataya at mga anak ng Diyos at bumaligtad, temporary backsliding, at namuhay kagaya ng dati, mas masaul pa, sumama pa lalo, sila ay madidisiplina ng Ama at papaluin, subalit hindi itatakwil na anak. At sa bandang huli, manunumbalik din. Hopefully, bago mamatay, manunumbalik. Diba? Ayan. May kilala akong ganyan. Hopefully, at the end, nanumbalik siya bago namatay.
Hebrew 12, 6 to 8. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat tinuturing na anak. Ang Diyos po natin, tatay. Wala pong tatay na pag nakita niya anak niya, gumagawa ng mali. Naku, ang galing ng anak ko, drug addict. Pinagmamalaki ko kung ang anak ko, baksak sa kanyang, hindi nag-aaral, batugan. Meron bang ama na gano'n? Wala, di ba? Anong gagawin niya? Bubunot ng sinturon. Papaluin niya yung anak niya o gugulpihin niya. Wala pong matinong tatay na konsentidor. Ayaw niya po yung anak niya mapariwara. Wala pong tatay ng anak niya gusto niya mapariwara. Na proud siya, yung anak ko, killer. Di ba? Pusher. Wala pong gano'n na tatay, no? So, verse 7, magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitunguan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat, ano ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Ngayon, yung tao na yon bumaligtad, gumanda pa buhay, binless pa, yumaman lalo, walang palo. Ano ibig sabihin nun? Hindi anak yun. Sabi, tingnan niyo sa verse 8. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, inahayaan kayo ng Diyos sa buhay niyong makasalanan, na siyang nararanasan ng lahat, yung disiplina. Kung gayon, pag hindi kayo dinidisiplina, kung gayon, kayo yung mga anak sa labas. Ibig sabihin, hindi kayo anak ng Diyos. Anak ng tagalabas, anak ng diablo. At hindi mga tunay na anak. Pero nasa loob ng grupo ng mananampalataya. So pag yun dinisiplina, ang pinaka-worst na discipline, mga kapatid, yung premature death, yung mamatay na maaga. Yun ang pinaka masaklap na palo. Yan. No? Pero, yung parusa na yon, hindi impyernong parusa. Dito lang po yon sa lupa. Pagkatapos po noon, ay masakit po yon para makabalik siya sa Panginoon. So ano pong epektado? Hindi yung kaligtasan, hindi yung pagiging anak, kundi yung kanyang relasyon sa Ama. Pero Ama pa rin. Ang Diyos ay Ama pa rin. Tingnan niyo po yung prodigal son. Luke 15, verse 21 to 24. Alam niyo po yung prodigal son, may dalawang anak, yung isa matapat, yung isa pasaway. Kinuha niya yung mana niya, buhay pa yung tatay niya. Kinuha pa yung mana niya. Kaya yung mana ko, mahal ng, sige. Then, nagsarili hanggang napariwara. At nung wala na siya makain, talaga, kahit yung kanin baboy, kinakain na niya. Di ba? Sobrang gutom. Pero, kainin mo yung pagkain ng baboy. Diba? Yung amoy lang nakakasuka na eh. Oh. So, bumalik siya sa ama niya. Sabi niya, kahit maging alila na lang ako doon. Mga alila doon, busog eh. Masarap pagkain. Bumalik. Nakita niya yung ama. Ganito sabi niya. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. O, nalaman na niya, nagkasala niya. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. So, itinakwil niya yung sarili niya. Bilang anak ng tatay niya. Hindi siya tinakwil ng ama, siya na yung nagtakwil sa sarili niya. Hindi na ako karapat-dapat. Ngayon, hindi pa natatapos yung salita niya. Kasi ang kasunod noon, pwede bang mag-apply ng katulong mo? Kahit katulong na lang turing mo sa akin. Hindi na pinatapos yon. Sabi ng ama, subalit, sabi sa verse 21. Sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dali ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan. Kasi hindi naliligo na yun. Siyempre, baho-baho. No? Ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Siyempre, basta rin, sinuotan ng damit, hindi na pinaliguan. Siyempre, pinaliguan nyo, understood na yun, naligo yun. No? Pinaliguan nila muna yon bago lagyan ng Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. Siyempre, hinugasan yung paa, pinaliguan talaga yan. At kunin ninyo ang pinakamatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Bakit? Sabi sa verse 24. Sapagkat ang anak kong ito ay itinakwil ko na. Hindi. Ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Ano pa ibig sabihin ng patay na?
Hindi niya na anak? Hindi, anak niya pa rin, kaya lang, anong kalagayan? Patay. Ano ibig sabihin doon? Siya'y nawala, nag-backslide, napariwara, at nagbalik, natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. So ano pong ang naapektuhan? Hindi po yung status natin na pagiging anak ng Diyos. Pag tayo bumaliktad. Kung ikaw ay talaga anak ng Diyos, ha? Papaluin ka, didisiplinahin ka, pero hindi mawala yung pagiging anak mo ng Diyos. Ang nawala, ikaw, nawala ka sa iyong fellowship, yung relasyon mo sa Ama. Wala kang contact, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na uma-attend, namumuhay ka na sa kasalanan. At hopefully, bago mauli ang lahat, bago ka bumalik sa Ama, mamatay, ay magising ka at humingi ng tawad para maibalik, hindi para ma-born again, ha? Hingi ka ng tawad para maibalik yung inyong relasyon ng mag-ama. Diba? Ayan. Actually, yung ama naghihintay lang. Tayo ang nahihiyang lumapit na. Di ba? So, ganun po yan, mga kapatid. Ayan. Magsasaper po ang isang anak na pasaway, subalit hindi po mawala yung kanyang pagiging anak ng Diyos hanggang sa bumalik siya sa Panginoon. Gaya po nung parable ng prodigal son. Ayan. Isa nakapokus tayo sa prodigal son. Focus kayo dun sa yung hindi nag-backslide. Ganun dapat. Kaya lang nagtampo, di ba? Nagtampo. Pero sabi naman ng ama sa kanya, yung akin sa'yo. Sabihin, merong extra na gantimpala. Di ba? Mas mataas ang status niya, parehong anak, pero yung karangalan, mas mataas doon sa nanatili. Ayan. So, ang mga pangatlo, ayan. Ang mga hindi nagbubunga na mga anak ng Diyos, merong hindi nagbubunga eh. Yung bang napako na sa pagiging born again, hindi nagagamit, hindi nagiging magandang testimony, ayan. At pasulput-sulput lang kung umattend. So, ang mga hindi nagbubunga na mga anak ng Diyos ay hindi mawawala ng kaligtasan, kundi mawawala ng karapatan saan? Sa gantimpalang dala ng Panginoong Yeshua sa kanyang pagbabalik. Alam niyo, si Kristo, pagbalik niya, may dala siyang mga gantimpala, reward, doon sa mga nanatiling tapat. Kaya iba yung nanatiling tapat, iba yung prodigal son. Sino lang ang tatanggap ng gantimpala? Yung mga nanatiling tapat. Hindi po buhay na walang hanggan yun, ha? Gantimpala. Hindi po regalo, gantimpala. 1 Corinthians 3:13-15. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang mabunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa magitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. So tayo po ay hahatulan ayon sa ating gawa bilang mga anak ng Diyos. Hindi para pumunta sa impyerno, kundi para tanggapin yung gantimpala. At kung, sabi sa verse 14, kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa, verse 15, kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas, ngunit tanging sa magitan ng apoy. So dadaan po tayo sa apoy ng paghahatol ni Kristo. Hindi para, bukod po yun, ito po yung tinatawag na Bema Judgment o yung Judgment Seat of Christ. Hindi para alamin kung tayo pupunta sa impyerno. Hindi po, ligtas na po tayo. Kundi para alamin yung gantimpala. Kaya po sa kaharian ng Diyos, meron pong iba-iba tayong katayuan doon base po sa ginawa natin dito sa lupa. Kaya ako po ay naniniwala na yung maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, bagamat lahat tayo ay mabubuhay muli, yung maghaharing kasama niya, hindi po lahat ng mga anak ng Diyos yun. Sino lang po yon?
yung pong dumaan sa apoy ng paghahatol ni Kristo, nakapasa yung kanilang ginawa. Yung mga nagbunga. Yun po yung mga kasama niyang maghari. Ngayon, kung wala pong bunga, ligtas ka. Pero, hindi ka kasali doon sa mga binigyan ng mga gantimpala ng Panginoon. So ano po mangyayari doon sa mga nag-backslide? Hindi nagbunga sa church? Mahihiya po tayo pagdating doon. Kasi sa awarding ceremony, tinawag, Gilberto Buena, tanananan, tanananan, sabitan ni Kristo ng medal. Ikaw wala ka sa, dumaan na nga po, hindi nakapasa, baksak brad eh. Pero ligtas, pero baksak. Ano gagawin mo doon? Mahiya ka doon sa isang sulok, tigapalakpak lang. Diba? So, iba pa rin yung ating gantimpala sa karya ng Diyos. Sa awarding ceremony po yon pagdating ni Kristo. Kaya hanggat buhay pa po tayo rito, huwag po tayo magsawa maglingkod at magpatuloy maging tapat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, meron pong gantimpala na kalaan para sa atin. Huwag po tayong maging kagaya ng pagdating ng panahon yung mahihiya tayo, tigapalakpak lang. No? Sasabihin ko na sa inyo, pagdating doon, magsisisi po kayo. Ano lang doon? Hindi yung magsisisi sa kasalanan, ha? Yung mga regrets, sayang kung nagsipag lang ako, sana meron akong gantimpala kahit kaunti. Amen po ba? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa huling verse na po ito, Revelation 22, 12-13, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Reward po natin yan. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ibig sabihin, nagsalita ang anak ng Diyos, totoo, at mangyayari po yan. Sa pagbubulay, sa ating pangwakas, kaya nga ang pananampalataya ay nakasalalay sa nagligtas at nangako ng araw ng katubusan sa kanyang pagbabalik at hindi sa ating sarili o gawa o katapatan, kaya hindi ito nawawala. Ang ating pagiging born again o ligtas. So, ang pagiging anak ng Diyos at pagiging disipulo, magkaiba po yan. Ang mga anak ng Diyos ay may mana. Subalit, ang mga disipulo ay may gantimpala. Para po yan sa susunod ng mensahe kung ano po ang loloobin ng ating Panginoon. Tayo po yumuko, manalangin. Salamat po aming Ama sa katiyakan ng aming kaligtasan at sa aming pananatili at pagiging tapat sa iyo ay may gantimpala pong nakalaan. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na nanghihina, yung mga tunay na mga anak ng Diyos na nanghihina ay mapalo po namin sila, makabalik sila sa iyo, Panginoon. At wag po nilang sayangin ang maiksing buhay namin dito sa lupa. Nagawin po namin ang aming buhay na nanatiling tapat, naglilingkod sa iyo. Hindi para sa gantimpala, kundi para luwalhatiin at pasalamatan ang iyong ginawa para sa amin, para ibalik ang pag-ibig na binigay mo sa amin, Panginoon. Pagtanaw ng malaking utang na loob sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang iglesyang ito sa mga namumuno rito, ay i-bless mo po ang gawain ito na lumago. Ayon po sa iyong awat biyaya. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Palapakan po natin ating buhay ng Diyos. Hello. Ayan, bago po tayo matapos, muli po tayong tumayo at awitin po natin ang Days of Elijah. Magsitayo po tayo.
These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And through these are days of great trials, of famine and darkness is gone. Still we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet calls, believe your voice, the year Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David is building a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as one in the world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice, say Year of Jubilee, and now the Zion's hill, salvation comes. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice, say Year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation. Lift your voice, lift your voice, say Year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation. And out of Zion's hill, salvation comes. Maraming salamat, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Ayan, God bless po sa ating lahat. Pwede na po tayong maupo. At meron po tayong merienda. Ayan po, paalala ko ulit sa next Sunday, first Sunday po ito ng May. Ang service po natin ay 10 o'clock a.m. na po ng morning. Ayan po, kaya sana po lahat tayo maka-attend para sa ating Panginoon. Ayan, may libreng lunch na po ito, sabi ni Pastor Eve. By faith. Maraming salamat po. Bakit ganun kapag ang pupuntahan ay pati mabilis pa sa alas 4 kung ika'y makarating? Ngunit kapag sa bahay, sambahan ang punta, Minsa'y halos tapos na ang oras kung ikaw ay dumating. minsan pa nga biglang